Doon naman kay Cap sa Bulacan, ang ating pong, yung kagaya ng sinabi ko kanina, yung pong ating programa, lalo na sa senior high school, ay nakatutok doon sa pangangailangan ng industriya. No? At ang aming pong niluluto na curriculum ay yung talaga nakatutok doon sa trabaho na nandoon sa probinsya o kaya ay nasa syudad. Kaya meron po kaming gagawin ng mga specialized high schools na kung pagkatapos noong kanilang 2 taon, sana pwede na silang mag-direct hire. Okay, shorter college, longer high school, and more prepared to enter the job market. Puntahan po natin uli ang Bulacan. Ito naman po, Mr. Shane Frias Velasco, senior reporter, columnist, Punla, Pulso ng Madla. Yes sir, magandang umaga. Magandang umaga. Ang tanong ko po para po kay Secretary Baldos ng Department of Labor and Employment. Sa mga nakakaraang panahon po, matagal na pong usapin yung pag-aamyenda sa ating Labor Code of the Philippines. 30-year-old na po itong Labor Code po na ito. At sa ilalim po ng administration po ni Pangulong Noynoy Aquino, he is open po ba na amyendahan o ireforma ang mga provision ng Labor Code of the Philippines, particularly doon sa contractualization provision nito? And then, existing pa ba yung ating tripartism concept? Thank you, Secretary. Secretary, yes. Pakisagot po. Naka-agenda kay Presidente yung pag-amend ng Labor Code. Ang pinag-uusapan lang ay ito by through ay commission or yung regular na pagpapasa natin o pagre-review ng mga batas. At yan ay posibleng through an executive order, makikreate siya ng commission just like the Family Code kung paano nagawa yun at gagamitin niya yung existing Tripartite Industrial Peace Council para doon kumuha ng mga miyembro. Buhay na buhay ang tripartismo at social dialogue sa ating bansa. Sa katunayan, lahat ng reforma ng DOLE ay suportado ng tripartite sector from, of course, galing sa amin yan through the PDP, pero sinuportahan yan ng labor and management, whether yung towards industry self-regulation, towards voluntary compliance sa ating labor laws, towards enhanced labor law compliance education namin, o kaya itong meron kaming oversight body ngayon for all cases on inefficiency at saka corruption, lahat siya tripartite. Lahat may support ng ating social partners. So buhay na buhay at kasama sila sa paggawa din ng aming labor and employment sectoral plan. Napakaganda po. Ang atin po bang proseso din sa pag-handle ng mga dispute, Secretary, ay nai-improve yung atin pong mediation dahil napakahirap po pag nag-aaway yung employer at saka yung mga empleyado. Isa rin yan sa sinuportahan ng labor and management. 30-day mandatory conciliation ngayon ang lahat ng kaso sa Department of Labor. Kaya merong 1 araw, 2 araw, 1 linggo, tapos na, hindi na maakyat sa compulsory arbitration. Nakadalasan pupunta pa sa Supreme Court yan. At pag ibababa ay napakatagal, taon ang binibilang. So ngayon, mandatory na yan. Pero, on all offices. Klarong-klaro naman siguro sa mandato ng ating Pangulo na ang role po ng Department of Labor is to increase the bargaining position of labor by improving their skills, their supply, and expanding the demand for labor. Tama yun, tama yun, Gob. I think dapat hindi natin mawala kasi baka pro-business tayo pero yung labor naman natin naabuso. Yung balancing of interest talagang challenging, Secretary. No? Kaya po, pakinggan natin yung ating tanong from yung pinakamamahal na mayor ng Quezon City. This is the biggest city in the Philippines with the population so large. Nandiyan po siya sa Quezon City Engineered Sanitary Landfill sa Payatas B, Quezon City. Let us welcome Mayor Herbert Bautista. Yes, Attorney Mark, Governor Joey, na-miss kita sa Germany. Dapat nandun ka sa resident cities. Kamusta na? Climate change naman. Okay. Oo. Nandito ako sa harap ng mga bata. Ito yung Payatas sa Pasaway. Counterpart namin ng mga ASCAS. Kumuhay kayo, kumuhay kayo. Governor. Ito yung counterpart namin sa panlaban namin sa iyo sa Albay Pasaways. ng mga football player namin. Tsaka yung mga department heads namin, si Kernel Montejo nandito, si Ted Chirentoy ng EPWMD, yung environment namin, si Social Services Development Department Chief Tess Mariano, ma'am, nandito po si SSDD, nandito po si Dwight, ang ating private sector partner dito sa ating pong sanitary landfill, at saka si Colonel Haimalin ng Payatas Operations Group, no? So, meron ho kami katanungan kay Secretary Baldos.
Kasi ito pong grupo na ito, bahagi ng poverty alleviation cluster ng Quezon City. Yung nangyari po sa Egypt, nangyari po sa yung sinatawag nilang Middle East, ang tawag doon, nangyayari sa kaguluhan sa Middle East, marami yung mga nag-uwian na dito sa Pilipinas at natulungan po namin yung ibang mga taga Quezon City sa pamagitan ng financial assistance. Yung pong Saudization, medyo ninenervyos po kami ron, baka napakalaki po ng part ng mga Pilipinong OFW ang nasa Saudi talaga nagtatrabaho. Ano pong effect niya sa mga OFWs namin, Secretary? Wag po kayong mag-alala at wala po kami nakikitang immediate na banta ng ating mga kababayan na nagtatrabaho doon ay uuwi sa atin. Unang-una po, ang Saudization ay challenge po yan doon sa kanilang mga youth. Kung ready sila to take up yung mga jobs na for so many decades ang nagtatrabaho po migrant workers. Di lang po galing sa Pilipinas kasi nga po ay talagang mga karamihan po ang tawag niyan, dirty, difficult, and dangerous jobs. Yung pong kanilang nationals, kung kailangan pong ready na sila, wala po tayong magagawa. We have to respect that policy. Pero sa ngayon po, ang karamihan sa ating manggagawa doon, nasa sa high-skilled and professionals level. Iyan po ay halos hindi itatouch ng Saudization. Doon po siya mag-isisimula sa unskilled and low-skilled. Yung low-skilled po, up to 6 years pa bago po sila sabihin na hindi na po mag-i-issue ng visa sa foreign workers. Yung pong low-skilled, ayan po ay watchman, gardener, mga manual construction workers. Kung yun po maapektuhan, kayang-kaya na po yung i-absorb ng ating local market dito at uunlad po naman ang construction industry natin. At ang ating service sector po ay pumapangalawa po sa nag-generate ng job. Kaya atin po silang tutulungan at mag-o-offer po tayo dito sa ating lokal na market ng mga alternative employment po. Kung sila po maapektuhan, pero hindi ko po nakikita in the immediate term na yung pong kinatatakutang ng milyong nandun po sa Saudi Arabia ay pupunta at babalik po dito sa atin. Marami salamat po, Secretary Baldos at Brother Armin Luistro. Salamat po sa inyong mga binahagi sa atin. Sa pagbabalik po ng Pilipinas natin, health is wealth nga po. Importante po tayong malusog, magandang pangangatawan dahil kahit na kahirapan or edukasyon man, kayang-kaya natin yung harapin kung tayo po ay malusog. Magbabalik pa po kami, dyan lamang po kayo. Ng mga labor laws, yun ang tingnan natin. Huwag yung sa minimum wage. They're already amply protected. Ang wala pong proteksyon yung mga vulnerables. Yan po ang tunay na mahirap, the poorest of the poor. At yung CCT, that's only one step, but job generation should be the next. Nakikita namin na marami pa rin talagang mga pasyente sa public hospitals, hindi pa rin na-meet yung needs nila. Tsaka marami pa rin na hindi nakakalabas ng hospital, hindi nakakapagbayad. So marami talagang problema na mainly siguro dahil sa poverty, hindi nakakapag-aral, hindi nakakapagtrabaho. Nagbabalik ang Pilipinas natin, pangalawang cluster, Human Development Cluster. Meron tayong katanungan, komento from Facebook, Rose Tabion. Yung Pantawid Gutom Program, sana wag na itong ituloy. Instead, hahanapan na lang ng paraan kung paano magkaroon ng trabaho ang lahat. Ito ideal po talaga. Kung may trabaho lahat, wala na problema, Governor. Kung walang kumpul na mga mahihirap. Kasi kahit may trabaho, hindi naman sila walang education, hindi sila makakakuha ng trabaho. So kailangan pa rin ng intervention. Yung pangalawang ating question, Gov. From Benedict Bernabe on Twitter. May Twitter tayo. Wow, okay What is the government doing to halt, tama-tama kay Secretary Ona, doing to halt and reverse the exponential increase in new HIV/AIDS infections among Filipinos? Ayan na po, tuloy na po tayo sa discussion on health. Let us give time para po mapaliwanag sa atin ang programa para sa kalusugan ng Department of Health under the PDP, Secretary Enrique Ona. Magandang umaga, Mark. Gusto kong batiin ang ating mga kasamang nakikinig dito at ang ating, para maipaliwanag natin ang ating Department of Health na mga programa.
Ang isa kasing napakalaking problema ho natin ay yung ating mga mahihirap na kababayan na parang naiwanan sa ating tinatawag na PhilHealth. Kaya ho, meron tayong programang tinatawag nating kalusugang pangkalahatan or universal health care. Dahil ho, ang nangyari, noong naitatag yung PhilHealth Law noong 1995, ang ibig sabihin sana noon, lahat tayong mga Pilipino ay magkaroon na ng health insurance in 15 years. In 1995 yun, dapat noong 2010. Subalit ho, ang lumalabas, barely 50% lamang ang merong health insurance. Bakit ho importante ang magkaroon ng health insurance? Dahil pag tayo ay nagkasakit at nangailangan na pumasok sa ospital, malaki ho ang gastos sa ganon, kailangan meron tayong kaunting tulong na sana ang gastos natin ay hindi manggaling sa ating bulsa. Naging problema kung bakit hindi nga nag-enroll sa PhilHealth. Napakaganda ng programa ng PhilHealth. Is it employers not reporting their employees sa PhilHealth or wala pong kusa ang ating mga kababayan na mag-miyembro kung sila po ay hindi employed? Ganito kasi, Mark, ang ating programa noon ay intended or targeted lamang sa formal sector. Ibig sabihin yung may trabaho. Kaya ang nakaligtaan ay yung tinatawag nating informal sector, yung walang formal or hindi talaga formally employed. Yun ang nakaligtaan. Kaya itong ating programang Kalusugang Pangkalahatan ay targeted talaga na maisali natin sa ating PhilHealth ngayon yung mga nasa informal sector. At mabuti ho't meron na tayong tinatawag nating convergence with itong 4Ps. Dahil ho, doon sa National Household Targeting System na data, doon ho natin na laman kung sino ho talaga itong mga mahihirap nating mga kababayan na talagang walang kakayahan na sila ay ma-enroll. Yan ho ay umaabot ng 5 milyong pamilya. Okay, so ito po, meron na tayong, alam na natin kung sino hinahanap at paano po sila dapat maisama. Pero it's one thing to have health insurance, Sec, pero it's another to have access to good health care in all the regions. Ano po ang plano ng ating administrasyon para po dyan? Yun ay tama-tama yung tanong mo dyan, Attorney Mark. Dahil hindi lamang kailangan na nai-enroll ka, kundi dapat naiintindihan mo kung ano yung mga benepisyong makukuha mo sa iyong enrollment sa PhilHealth. At ang pangatlo pa nga doon ay siguro mas importante na alam mo kung saan ka makakapuntang meron tayong tinatawag na adequate facilities. Ibig sabihin, meron kang ospital, meron kang health center, or lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan, yung rural health units na mapupuntahan nila kung sila'y nangangailangan ng tulong. Okay. Sec, punta po tayo sa Bulacan, Barangay Hall Uli ng San Martin. May question po tayo from our friend from media. Again, a columnist from Punla, Mr. Shane Frias Velasco. Good morning, Secretary Ona. Gandang umaga rin. Good morning po. Nung nakaraan ng February, nagkaroon po ng Philippine Development Forum sa Sofitel Philippine Plaza Hotel. At isa po yung Aquino Health Agenda o yung AHA sa mga ibinalangkas po sa Human Development Cluster. Ngayon po ang tanong ko po is, ano-ano po yung mga component itong AHA na ito? And then achievable ba na magkaroon tayo ng 100% health insurance by 2013? Thank you, Secretary. Ang component yan, actually, tatlong very important. One, ang numero uno dyan ay para hong lahat ng mga kababayan natin ay talagang maisali natin sa ating tinatawag na kalusugang pangkalahatan in 2 to 3 years. Now, ang importante din ho doon ay mapaayos din natin ang ating mga ospital, mga clinics, at sa rural health units, parang meron silang mapupuntahan kung sila man ay magkasakit. At yung tinatawag nating support value. Ibig sabihin yung maibabayad ng PhilHealth sa ospital o sa doktor pag sila ay nagkasakit. Kaya dapat ito'y maintindihan at malaman ng ating mga enrollees dahil ho ang ating study nagpakita na napakadami pala sa ating mga kababayan ang hindi nakakaintindi kung ano ho yung entitlements nila sa PhilHealth.
Okay, Sec Ona, yung